Magandang umaga po mga kapatid. Kamusta po kayo? Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at may malakas na pangangatawan ngayong araw. Sa oras pong ito, atin pong ihanda ang ating mga sarili at puso para sa ating pagsamba at pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Sa ating panimula po, tayo dadako sa ating call to worship sa awit 33:11-12. Ngunit ang mga panukala ni Yahweh hindi masisira, ito'y mananatili. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Pangungunahan naman po tayo sa opening prayer ni Sister Queen at nasusundan ng praise and worship sa pangunguna ni Sister Jenjen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Napakabuti mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay muli makakasamba sa iyo, Panginoon. Salamat sapagkat tunay na sinasamahan niyo po kami sa lahat ng pagkakataon. Salamat, Panginoon, sa nagdaang isang linggo na patuloy namin naranasan ang iyong biyaya, ang iyong pagsama, Panginoon, sa bawat isa amin. Sa aming pagsamba, Panginoon, muli kaming humihiling na buksan niyo po ang aming mga puso at isipan upang mas maranasan pa namin ang iyong dakilang pag-ibig, ang iyong dakilang pasensya sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa kabila ng aming naranasan, hindi kami titigil, Panginoon, sa pagpatuloy na pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Sa aming pagpapatuloy na pagsamba, Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon. Patuloy niyo po kami bigyan ng karunungan, katalinuhan na nagbubuhat sa iyo upang maunawaan namin ang iyong mga salita, Panginoon, maging ang aming mga ginagawa, Panginoon. Maraming salamat nga po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo ngayon ay aawit, pagpupuri sa ating Diyos na buhay at tunay na yung kanyang pag-ibig sa atin ay kamangha-mangha at siya lang yung dapat nating papurihan, sambahin sa araw na ito. Sama-sama po tayong pumalakpak at umawit sa ating Diyos. Sabay-sabay nagkagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagkagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumugos. Hindi karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal lubos. Aming itaat tanghal, pangalan mo, Jesus. Yes, God. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Yes, God. Sabay-sabay. Nagkagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagkagalak sa sayaw at papuri sa'yo.
ng papuring ito. Sabay-sabay nagkakalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumupos. Hindi karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa aming minahal mong lubos. Aming itatanghal pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal pangalan mo, Jesus. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon at ating siyang pasalamatan sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang katapatan sa atin. Na ikaw ang Diyos na mabuti, Panginoon, sa lahat ng sandali o oras. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay
pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon, salamat. Ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay tapat sa amin. Kaya't sa'yo namin itinataas ang aming papurit pasasalamat, O God. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati, sa dalamhati at sa kabiguan, sa paluhan ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon, salamat. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon dahil siya yung Diyos ng kabutihan na walang nais kundi kabutihan para sa atin. Ang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Ang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran
katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kagandahan ng kalooban mo'y naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Yes, God. Hallelujah, hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos, magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Sa iyo, Panginoon, ang mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Lucas 10 verse 30 to 37. Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binandahan. Pagkatapos, ang lalaki ay isinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Heto, alagaan mo siya, at kung hindi pa riyan ang iyong magagastos, mababayaran ko sa aking pagbabalik." At nagtanong si Jesus, "Sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan?"
ang taong tumulong sa kanya, tugon ng abogado. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, sige, ganun din ang iyong gawin. Mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ngayon po ay pagpapatuloy po natin ang pagtatalakay sa bunga po ng Espiritu. Ayon po sa Galatians chapter 5 verse 22. At ngayong pong buwan, ang atin pong tatalakayin ay kindness o kabutihan. Isa po sa bunga ng Espiritu. At matatagpuan po natin ito sa Lucas chapter 10 verse 30 to 37. Tayo muna po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito na patuloy niyo pong ibinigay sa amin. Salamat po sa pagkakataon na masamba po ka namin sa Espiritu at katotohanan. Ngayon po ay kami mag-aaral ng iyong salita. Tulungan niyo po kami na maunawa nito. Bigyan niyo po kami ng karunungan, katalinuhan, at patuloy po namin itong maunawaan. Dalayan ko rin ng Panginoon na tulungan niyo po kami na maisagawa po namin ito sa aming pong pang-araw-araw pong buhay. Marami pong salamat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Yan. Pagpapakita po ng kabutihan sa atin pong kapwa. At ito po ay yung mabuting Samaritano. Ngayon, paano ba ito na ikwento ng Panginoong Jesus? Dito ba? Una po, sabi po sa 25 hanggang verse 25 po hanggang 29. May isa pong lalaki na lumapit po sa Panginoong Jesus. Ito po ay dalubhasa sa kasulatan. At sinabi, Guro, ano ang dapat kong gawin upang makamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang mababasa mo roon? Sumagot ang lalaki. 27, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sumagot si Jesus. Sabi po sa 28, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino ang aking kapwa? At dito na po nagkwento ang Panginoong Jesus. Sabi sa 30, sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog, at ito'y iniwan na halos patay na. Dito na po naikwento ng Panginoong Jesus ang nangyari sa lalaki kung sino ang tumulong at yung mabuting Samaritano. At sa panahon po natin ngayon, marami po naglalabasan sa social media, sa Facebook, na mabuting Samaritano. Kagaya po ng pulis na binili niya po yung tinda ng isang mama na senior citizen na nagtitinda, lumabas siya. Dahil nga sila yung nakabantay, naawa siya sa lalaki dun sa mama at binili niya at hindi niya nakinuha ang sukli. Meron din naman nakikita natin din sa mga social media, may isang vlog na rider na naghahanap ng may mabuting puso. Nagpapanggap siya na nagpapanggap siya na walang pera at gusto niyang bilhin yung pagkain na tinitinda ng mama. At pag ito ay sinabing kulang ang pera, wala siyang pera pero binigyan pa rin, doon na niya sinasabi na ito ay nagpapanggap lang siya. At yung sa vlog na yon, naghahanap siya ng matulungin ang puso, mabuti ang puso. At ang sabi niya ay lagi sa vlog niya, lagi niyang tinatanong na bakit niyo ako tinulungan, laging ganoon. At maraming magagandang sagot yung mga tao na kanya pong nakita. At tulad nga po ng ating pag-aaralan ay ang mabuting Samaritano po ay nagpakita din po ng mabuti sa kanyang kapwa. Ngayon, tayo bilang isa pong Kristiyano, bilang isang kumikilala sa Diyos, umiibig sa Diyos, paano natin maipapakita ang kabutihan sa ating kapwa? Una, mapapakita natin ang kabutihan natin sa ating kapwa kung
tatanggalin natin ang harang sa ating pong puso at isipan. Sabi po yan, at makikita po yan sa verse 31 hanggang 30. Babasahin ko po. Nagkataong dumaan ng isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahalandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. 32. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Ano nga ba ang mga humahadlang o humaharang sa ating puso at isipan upang hindi natin maipakita ang kabutihan natin sa ating pong kapwa? Pero bago po yan, atin munang pag-aaralan yung tatlong karakter dito. Una po, sino ba yung paring Hudyo? Ano ba ang ginagawa niya? Ang paring Hudyo po ay sila ang kumakatawan sa sambayanan ng Diyos. Sila rin po ang nagsasagawa ng mga ritual at seremonya na may kinalalaman po sa relihiyon. Sino naman po ang Levita? Isang tao po itong galing sa lahi po ni Levi. At ito po ang katulong ng mga pari para po sa gawain po sa templo. At ang Samaritano naman po, sino naman ang Samaritano? Ang mga Samaritano po ay naninirahan sa Samaria. Sila po ay mga tinakwil ng mga Hudyo. Sila po ay mga anak ng Hudyo na nakapangasawa po ng hindi Hudyo. Ibig sabihin, ay ayon po sa kanilang batas, ang Hudyo na nakapangasawa po ng hindi Hudyo ay itinatakwil po nila. At nanirahan nga sila sa Samaria. At tingnan po natin sa Juan chapter 4 verse 9. Ito po ang pagpapakita kung pagkakaiba po ng Hudyo at saka ng Samaritano. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw, Hudyo, at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Ibig sabihin, sa panahon nila ay talagang itinatakwil, hindi sila nakikihalubilo. Kasi ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano ay makasalanan. Ngayon, una po na humahadlang at humaharang po sa ating puso para maipakita po natin ang kabutihan sa ating kapwa ay kaibahan ng kalagayan sa lipunan, lahi at paniniwala. Ito po yung una. Kasi nga, yung ang paring Hudyo at Levita ay may katayuan po sa simbahan at lipunan. Ito ang naging hadlang upang tulungan ang lalaki dahil siguro iniisip nila na hindi nila ito trabaho. Ano ba ang ginawa ng paring Hudyo? Siya ay lumihis at nagpatuloy sa kanyang paglakad. At ganoon din ang ginawa ng isang Levita. Nakita niya yung lalaki na nakahiga sa daan at ito ay lumihis din. Kasi nga magkaiba ang kanila pong kalagayan sa lipunan. At iniisip nila na hindi namin ito trabaho. May ibang gagawa niyan. At ang ikalwa po ay ang Samaritano. Ang Samaritano naman po ay tinatakwil ng mga Hudyo at hindi rin sila kalahi o kasama ng lalaki, subalit hindi ito naging hadlang para tulungan ng lalaki. Ang mga Samaritano po ay mga nilalayuan po ng mga Hudyo. Yun pong lalaki sa 30 na binugbog po at hinarang at ninakawan po ng mga tulisan. Siya po ay isang Hudyo. Bakit? Kasi po, ito po ay naglalakbay mula Jerusalem papunta pong Jericho. Ibig sabihin siya ay siguro taga Jerusalem siya, papunta po siyang Jericho. Ibig sabihin siya po ay isang Hudyo. At sa mabuting Samaritano ay hindi ito naging hadlang. Yung kaibahan nila ng kanilang lahi, kaiba ng kanilang paniniwala, ito ay hindi naging hadlang para tulungan ang lalaki. Ang pagkakaiba po ng katayuan sa buhay, lipunan, lahi, paniniwala, ang humaharang para maipakita natin ang kabutihan sa ating kapwa. Subalit, makikita natin sa Samaritano
na tinanggal niya ang harang na ito. Hindi naman niya kilala ang tao o magkaiba sila ng lahi at paniniwala. Pero tinulungan pa rin niya ito. Ibig sabihin, yun kasi minsan na nagiging hadlang. Kasi magkaiba kayo sa katayuan. At iniisip natin may gagawa, hindi ko ito trabaho. Pero ang kaisipan po ng Samaritano ay hindi yun naging hadlang. Bagamat itinatakwil sila ng Hudyo, nilalayuan, ay tinulungan pa rin ito. At ang ikalwa po ay takot at pangamba. Ito yung mga humahadlang para sa ating pong puso para maipakita po natin ang kabutihan. Una po ay kaibahan ng kalagayan sa lipunan, lahi at paniniwala. At ang ikalwa naman po ay takot at pangamba. Marahil natakot din po ang mga paring Hudyo at Levita na baka naandun pa ang mga tulisan. Kasi sabi po ng Biblia, ang ginawa po nila ay lumihis sila ng landas. Lumihis sila ng daan. Ibig sabihin, hindi nila nilapitan yung lalaking nakahalandusa. Ibig sabihin, nag-iba sila ng daan. Kasi natatakot sila at nangangamba na baka naandun pa rin ang tulisan. Pero ano po ang ginawa ng mabuting Samaritano? Ang Samaritano naman po ay marahil alam din niya ang panganib at natatakot din siya na baka naandun nga ang mga tulisan. Subalit, ang naramdaman niya ay awa sa lalaki, kaya tinulungan niya ito. Yung takot at pangamba ay napalitan po ng awa. Magkaiba ang naramdaman ng Samaritano at saka ng paring Hudyo at saka ng Levita. Yung paring Hudyo at Levita ay natakot at nangamba. Pero ang Samaritano po, magamat may takot din siya, pero hindi naghari yung takot at pangamba. Ang naghari sa kanya ay awa. Sabi sa 3, basahin po natin sa 33, ngunit may isang Samaritano naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya ay naawa. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng compassion, nagkaroon siya ng awa doon sa lalaki. Kaya niya, hindi naging hadlang sa kanya yung takot at pangamba. Tayo, ganyan din, maraming humahadlang o humaharang sa ating puso tsaka isipan para maipakita natin ang kabutihan sa ating kapwa. Lalo na po sa panahon ngayon, napakahirap tumulong. Bakit? Kasi nangangamba tayo, natatakot tayo. Kasi baka may sakit yon o baka mahawa tayo. Kaya nga, nakakatakot ngayon na ikaw ay biglang tumumba, walang lalapit talaga sa'yo. Meron ako nakita pong video na gano'n, walang lumapit. Bakit? Kasi natatakot sila. At yun yung mga nagiging hadlang para tayo po ay maipakita po natin ang ating kabutihan. Ang una po para po ating maipakita, tanggalin po natin ang mga ito gaya po ng ginawa ng Samaritano. Tinanggal niya ang pagkakaiba ng kanilang kalagayan sa lipunan, lahi at paniniwala. At tinanggal din niya ang kanyang takot at kaba at naghari sa kanya po ay awa. Yun po yung una, dapat tanggalin natin yung mga harang sa ating puso at isipan, mga alalahanin. Kasi hindi tayo makakatulong talaga kung tayo ay nangangamba. Hindi tayo makakatulong kung iniisip natin na magkaiba tayo ng paniniwala, magkaiba tayo ng lahi, magkaiba tayo ng katayuan sa buhay. Kung atin pong isipin yon, ay hindi natin mapapakita. Kailangan natin tanggalin po ang mga iyon sa ating puso at isipan. At ito naman po, yung ikalwa, kung paano po natin mapapakita ang kabutihan sa ating pong kapwa. Ipalagay natin na ikaw ang nasa sitwasyon na yon, na ako ang nasa sitwasyon na yun. Sabi po sa verse 33, ngunit may isang Samaritano naglalakbay at napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Nang makita po ng Samaritanong lalaki, nakaramdam po siya ng awa sa lalaki. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, bagamat siya'y natatakot, may pangamba, pero ang naramdaman niya, ang naghari sa kanya ay awa. Alam ng Samaritano ang pakiramdam ng lalaki na bugbog at ninakawan dahil siya rin ay isang maglalakbay. Siguro naisip niya na kung
Kung siya, na nasa kalagayan na iyon, kaya ang naramdaman po ng Samaritano ay awa sa lalaki. Kasi minsan naiisip niya na kung siya yung nasa kalagayan ng lalaki. At kaya andun yung awa. Kasi naiintindihan niya, nararamdaman, naiintindihan niya yung sitwasyon ng lalaki. Kaya naghari ang awa sa kanya. At ganun din tayo para maipakita natin, ipilagay natin yung ating sarili sa kanilang sitwasyon. Kaya minsan, hindi tayo nakakaramdam ng awa kasi hindi natin nakikita ang ating sarili sa kalagayan ng ibang tao. Alam niyo po, kahit ang Diyos ginawa po ito na kaya po sinugo ng Diyos si Jesus dito sa lupa upang maging kagaya natin para maging tao at mamatay sa krus. Ang awa at habag ng Diyos sa atin at ang kanyang ipinakita dahil naiintindihan niya tayo na wala tayong magagawa para iligtas ang ating sarili. Kaya ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para dito. Kasi naiintindihan tayo ng Diyos. Lalo na nung nagkatawang tao si Jesus, mas naiintindihan tayo ng Panginoon. Kasi nga, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili at ang may kakayahan lang gumawa nito ay ang Diyos din mismo. Kaya ang Panginoong Jesus ay sinugo ng Diyos kasi naiintindihan niya tayo. At dapat ganun din yung maipakita natin sa ating kapwa. Ang Diyos ay Diyos ng awa at Diyos ng kahabagan. At bilang naniniwala tayo sa Diyos, dapat pinoposes din po tayo ng awa ng tao. Kung pinapalagay po natin na yung ating sarili yung nasa sitwasyon na yun. Kasi kung hindi natin naiintindihan yun, ay hindi tayo magkakaroon ng awa. At ganun ang ginawa ng Diyos sa atin, na nakita niya yung sitwasyon ng tao na walang magagawa ang tao para iligtas ang kanyang sarili. Kaya gumawa mismo ang Diyos. Sinugo niya si Jesus para po dito. Ang pagiging maawain ay nagsisimula kung naiintindihan mo ang kalagayan ng isang tao. Kasi una pong mararamdaman natin kung hindi natin siya maintindihan, maiinis tayo, magkagalit. At minsan may nasasabi pa tayong hindi, siya naman din kasi may kasalanan kung bakit ganito, bakit ganyan, bakit hindi siya ganito, bakit hindi siya ganyan. Yun yung una, bakit kasi hindi mo siya naiintindihan. Hindi mo iniisip na kung ikaw yung nasa kanyang kalagayan. Pero yung mabuting Samaritano, ang ginawa niya, ipinalagay niya yung kanyang sarili na siya yung nasa kanya, na siya yung nasa sitwasyon. Kaya yung habag, yung awa ay kanyang naramdaman. At ito yung ikalwa para maipakita natin yung awa, maipakita natin ang kabutihan sa ating kapwa. Ipalagay natin sa ating yung ating sarili yung nasa sitwasyon. Siguro ganun din ang gagawin. At maintindihan natin ang isang tao kung ilalagay natin ang ating sarili sa kanyang sitwasyon. Mas makakaramdam tayo ng awa. Tandaan niyo po yan. Kasi hanggat hindi niyo siya naiintindihan, ay hindi kayo magagalit at maiinis lang kayo. Marami pa tayong sasabihin. Para maipakita natin kabutihan sa ating kapwa, ipalagay na ikaw ay nasa sitwasyon na iyon. At ang ikatlo, gumawa ng paraan upang siya ay tulungan sa kanyang kalagayan. Sa 34 po hanggang 35, babasahin ko. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang sugat at binendahan. Pagkatapos, ang lalaki ay sinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Ito, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ng iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbabalik." Gumawa ng paraan ang Samaritano upang tulungan yung lalaki sa kanyang kalagayan. Ano yung una kanyang ginawa? Unang ginawa ng Samaritano ay binigyan ang lalaki ng pangunahing lunas at dinala sa bahay panuluyan.
binendahan, ginamot yung sugat, nilagyan ng alak at langis, pagkatapos ay binendahan. Sa, ganun yun, first aid. At yung ikalwa na kanyang ginawa sa 35, dahil alam ng Samaritano na ang lalaki ay ninakawan, walang-wala yung lalaki. Kaya nagbigay siya ng 2 salaping pilak sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, heto, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbabalik. Hindi niya basta iniwan ng lalaki sa bahay panuluyan. Inesikaso pa niya ang pangangailangan ng lalaki upang maging maayos ang kanyang kalagayan. Kasi nga, una niyang ginawa ay yung panandalian, yung unang solusyon doon sa kanyang problema. Gamutin ang sugat, bendahan at isakay at dalhin sa bahay panuluyan upang mas gumaling at mas maalagaan siya ng ayos. At yung ikalawang kanyang ginawa ay pagkatapos niyang tulungan ng immediate na tulong, ay tinulungan niya naman niya ng pang matagalang tulong. At ito, ang ginawa niya ay pinaalagaan doon sa bahay panuluyan. Binigyan niya ng pera ng may-ari at sabi niya kung ang magagastos ng may-ari ng panuluyan ay masigit pa ron, babalik sa pagbalik niya ay babayaran. Ibig sabihin, uuwi muna siya kasi galing din siya sa paglalakbay. Pagkatapos nun, babalikan niya yung tao para tingnan ang kanyang kalagayan. At yun yung kanyang ginawa. Gumawa siya ng paraan upang tulungan ng lalaki sa kanyang kalagayan. Pagpapakita ng kabutihan ay paggawa ng tulong sa taong nangangailangan, gaya ng lalaking ninakawan at binugbog. Kailangang gamutin ang kanyang mga sugat at dalhin sa hospital o sa bahay panuluyan, sabi po dito. Dahil ninakawan nga ito, wala itong pambayad upang tuluyang siyang gumaling. Kaya ang Samaritano ang nagbayad sa gastusin para maging maayos ang kalagayan ng lalaki. Kung alam natin na may nangangailangan o kailangan ng tulong at kaya naman nating tulungan po natin sila. Kasi ito ang pagpapakita po ng kabutihan. Nuulit ko po, kung alam natin na may nangangailangan ng tulong at kaya naman natin itong tulungan po natin ito o tulungan natin sila. Kasi ito ang pagpapakita po ng kabutihan. Kagaya ng ginawa ng lalaki. Hindi lamang basta binigyan niya ng first aid. Hindi niya basta lang tinulungan yung immediate na pangangailangan. At tinulungan din niya ng pangmatagalan hanggang sa gumaling ang lalaki. At tayo ay ganun din. Kung kaya nating tumulong, tulungan natin. Kasi minsan, kahit kaya nating tumulong, ay tinatanggihan natin ng tulong. Bakit? Kasi iniisip natin, may pangangailangan din ako. Meron din ako pangangailangan, kailangan ko din yan. Pero mas higit na kailangan nga nila. Kaya, para maipakita natin ang kabutihan sa ating kapwa, gumawa tayo ng paraan para matulungan ang kanilang kalagayan. At lalo na sa mga nangangailangan talaga po ng tulong. Pero kung hindi naman talaga natin nakikita na kailangan, bakit natin tutulungan? Kaya pagpapatuloy po natin ang kwento, sinabi po ng Panginoong Hesus sa lalaking dalubhasa po sa kautusan, ayon po sa 36 hanggang 37. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Dapat tayo rin ay gumagawa po ng ganito. Kaya po sinabi ng Panginoong Jesus sa lalaki pong dalubhasa sa kautusan, kung gayon, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Kasi minsan, ang dami-dami po nating alam sa salita ng Diyos o sa Biblia. At alam din natin kung paano ito ipaliwanag. Gaya po ng lalaking dalubhasa sa kautusan.
Subalit, huwag po nating kakalimutan ang pagsasagawa nito ang pinakamahalaga. Kung alam lang natin ang salita ng Diyos at hindi natin ito sinasagawa, sabi ni Santiago, tayo ay sinungaling. Ibig sabihin, hindi natin talaga ginagawa ang salita ng Diyos. At ang pagsagawa po ng salita ng Diyos ay yun po ang mas mahalaga. Sabi nga may nakita po akong post, sinabi ni Ed Lapis, sino yung totoong makadiyos? Yung tao na walang alam sa Biblia, pero napakaganda ng ugali. At yung isang tao naman ay napakagaling niya sa Biblia, ang dami niyang alam na verse, pero napakasama na kanyang ugali. Ang tanong nga doon ni Ed Lapis, sino ang taong totoong makadiyos? At ganoon din po dito sa atin pong tinatalakay. At kung marami kang alam sa Biblia, dapat alam mo din ito kung paano isagawa. Sa talinhaga pong ito, itinama po ni Jesus ang tanong ng lalaking dalubhasa po sa kautusan. Ayon po sa 29. Ang tanong po ay hindi kung sino ang aking kapwa, kundi dapat paano ako maging kapwa. Doon sa kwento ng mabuting Samaritano, ipinakita ni Jesus o itinama ni Jesus doon sa tanong ng lalaki na kung sino ang aking kapwa. Hindi dapat ang tanong kung sino ang aking kapwa, kundi dapat paano ako maging kapwa. At tayo bilang isang naniniwala sa Panginoong Hesus, bilang tagasunod ng Panginoong Hesus, dapat ay maipakita natin ang kabutihan sa atin pong kapwa. At yun yung ikalawa sa pinakamahalagang utos, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At sa ating pinag-aralan, ay makikita natin sa buhay po ng mabuting Samaritano kung paano niya ipinakita ang kabutihan sa kanyang kapwa. Una niya pong ginawa, tinanggal niya po ang harang sa kanyang puso at isipan. Ano po yung mga harang na ito? Kaibahan sa kalagayan sa lipunan, lahi at paniniwala. Isa pa, pangamba at takot. Ang ikalawa naman po, ipinalagay niya ang kanyang sarili sa sitwasyon ng lalaki. Kaya nagkaroon siya ng habag sa lalaki. At ang ikatlong ginawa ng Samaritano, gumawa ng paraan upang siya ay tulungan sa kanyang kalagayan. Hindi lamang at ibangon siya, gamutin siya, kundi dinala pa siya sa bahay panuluyan. At ito, ang makikita natin kung paano mapapakita yung kabaitan, kabutihan sa ating pong kapwa. Kaya tayo, ito yung tanong, challenge po sa atin. Ako ba ay naging kapwa sa ibang tao? Ako ba ay nagiging kapwa sa ibang tao? May kalawang tanong, ano-ano ang magagawa ko upang maipakita ang kabutihan sa aking kapwa? Ano-ano ba yung magagawa ko upang mapakita ang kabutihan sa aking kapwa? At napakalalim po ng aral po na ito sa mabuting Samaritano. Kasi ngayon, napakahirap tumulong talaga sa kapwa. Sa panahon po ngayon, napakahirap. Pero makikita natin ang ginawa po ng mabuting Samaritano. Kaya, tinuturoan tayo ng Panginoong Hesus. Sabi doon, sige, gawin din ang iyong gawin. Dapat tayo din, gawin din natin ang ginawa ng mabuting Samaritano. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita, lalong-lalo na po sa buhay ng mabuting Samaritano. Una, para may pakita niyo po yung kanyang kabutihan sa kanyang kapwa. Tinanggal niyo po yung mga hadlang sa kanyang pong puso at isipan. Magkaya po ng mga kalagayan sa buhay, magkaiba ng paniniwala, kaiba ng lahi. Tinanggal niya din yung pangamba at takot para ito ay tulungan.
At ginawa niya rin niya, Panginoon, ay pinalagay yung kanyang sarili sa sitwasyon ng lalaki. Kaya ganun na lamang ang naramdaman niya. Naawa po siya. At gumawa po siya ng paraan para tulungan ang kalagayan. Na hindi lang basta siya naawa, kundi tinulungan niya, gumawa siya ng paraan para tulungan ang lalaki. Dinala niya, pinamot ang mga sugat at dinala sa bahay pa niya. Nawa, Panginoon, bilang iyong tagusunod, at ito yung gusto niyong gawin namin, ay tulungan niyo po kami na magawa ang ginawa po ng mabuting Samaritano, lalong-lalo na po sa mga taong nangangailangan sa panahon nila. Tulungan niyo po kami na maging mabuting Samaritano sa aming kapwa. Ayaw namin maging parang Hudyo at Levita na lumihis ng landas. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magawa ang kabutihan at maipakita ang kabutihan sa aming kapwa. Tulungan niyo kami, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Purihin ka, ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Palain po tayo ng ating Panginoong Kristo. Sige po, tayo pong lahat ngayon ay manalangin. Panginoon naming Ama, aming Diyos, pinupurit pinapasalamatan ka namin, Panginoon, dinadakila namin Ikaw, aming Diyos. Lord, salamat po unang-una sa oras na ito, sa pagkakataong ito, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po sa araw na ito, Panginoon, na itinakda mo, Panginoon. Lord, salamat dahil tunay at tapat ka sa amin, Panginoon. Maawain ka, mahabagin ka, Panginoon. Ikaw yung Diyos na kumalinga sa amin, Panginoon. Lord, dumadaan man kami sa mga pagsubok na ito, dumadaan man kami sa pandemyang itong dinadaanan namin, Panginoon. Sunod-sunod mang hirap at pagsubok na dinadaanan namin, Lord, nakita namin yung katapatan mo, Lord, yung pagmamahal mo sa amin. Hindi mo kami pinagkukulang sa anumang bagay, Panginoon. Tunay ngang tapat ka, Panginoon. Salamat. Lord, dalangin ko po na kami iyong tulungan, gabayan, at subaybayan pa, Panginoon, sa aming lahat na ginagawa, Panginoon. Alam ko po na Ikaw ang Diyos na tumutulong sa amin upang mapagtagumpayan ang bawat araw na dumaraan, Panginoon. Lord, dalangin ko po ang bawat isa ng mga kapatid ko na nakiisa sa gawain namin ito, Panginoon. Tunay nga po na itinataas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Tunay nga pong dinadakila, pinapupurihan, pinapasalamatan ka namin, aming Diyos. Lord, sa iyo ang mataas na papuri, pasasalamat, Panginoon. Dalangin ko po na tulungan mo nga po kami financially, Panginoon. Ano man yung mga hiling, dalangin namin, Panginoon. Lord, ano man yung kinakailangan man ng church din namin, Panginoon, maging ng bawat isang miyembro ng aming panambahan. Lord, ibigay mo nga po yun, siksik, diklik at tumaapaw pa, Panginoon. Lord, dalangin din po namin na kami iyong pagpalain physically, emotionally, maging spiritually, Panginoon. Lord, mas patatagin mo pa nga po kami, Panginoon, ano man yung mga pagsubok, mga trials, problems, mga mga bagabag na dumadaan sa amin, Panginoon. Lord, maging mga bagyo man yan na pagsubok sa amin, Lord, tulungan mo po kami mapagtagumpayan yon para kami maging ilaw at asin dito sa aming bahay, maging sa aming mga kapatid, maging sa aming kapwa na nakakasalamuha namin, Panginoon.
Lord, alam ko po na hindi hadlang para ipangaral ang iyong salita ngayong may pandemya, Panginoon. Hindi ito hadlang para mas maipangaral pa nga po namin, maibahagi pa namin yung iyong salita, Panginoon. Panginoon, tulungan mo nga po kami na maging instrumento dito sa mundo, Panginoon. Maging sa panahon man ng paghihirap, Panginoon. Lord, dalangin din po namin ang bawat isang gobyerno, Panginoon, maging ang presidente namin na tumatayo, Panginoon. Lord, siya yung nangunguna. Bigyan nyo nga po sila, Panginoon, ng karunungan na nanggagaling dyan sa iyo, Panginoon. Tunay nga po na yung desisyon lamang po nila, yung mga gagawin nilang mga batas, mga ipatutupad, Panginoon, naway maging kapakay-pakinabang para sa bawat isang Pilipino, hindi para lang sa sariling kapakanan, Panginoon. Lord, dalangin ko po na ang bawat isa ipagpalain mo dito sa mundo, Panginoon. Naway kalooban mo nga lang po yung masunod, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na sa iyong salita dapat lang kami manangan. Sabi mo nga po sa Roma 12:12 na kami magsaya sa aming kapighatian, Panginoon. Kami palaging manalangin, Panginoon. Kami magsaya, Panginoon. Lord, pinupurit, pinapasalamatan, dinadakila ka namin, Panginoon. Kayo yung aming Diyos tinataas, pinapupurihan, dinadakila, Panginoon. Sa iyo ang mataas na papuri at salamat at pagsamba. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan na ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon, kahabagan nawa kayo at Kanyang subaybayan. Lingapin nawa kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.